Okay, thank you Lord God. Thank you Jesus. Yes, Lord God. Okay, isang magandang hapon po sa bawat sa atin. Ngayon po ay araw po ng Biyernes. Po, Biyernes Santo. Ito po ay tinatawag na Good Friday. Po, sinaselebrate po ang Good Friday. Sinaselebrate po natin ang Holy Week ngayon. Po, ngayon po ang last day, Good Friday. Ang oras po natin ay eksaktong 3:00. At bilang Kristiyano, bilang mananampalataya, ito po ang ating kinikilala na oras na kung saan ang ating Panginoon si Kristo, siya po ay namatay doon sa krus, na kung saan siya ay pinako. Po, mahigit 2,000 taon na ang nakararaan. Okay? Ang isang tanong na gusto ko pong mapag-unawa natin sa mga oras na ito ay yung tanong na why it is called Good Friday. Samantalang ito po ang panahon na ang ating Panginoon Hesus Kristo, siya po ay namatay. Namatay po siya doon sa krus. Pero bago po yan, tayo po ay magbabasa po ng talata sa Biblia na kung saan ito po ang magiging basihan, magiging tuntungan ng ating mensahe sa araw po na ito. Okay? Magipagbukas po kayo ng inyong mga dalang Biblia dito po sa aklat po ng mga taga-Roma, Kabanatang 5, talatang 8. Po. Una po, ito po ay babasahin po sa wikang Tagalog. Po, sa wikang Tagalog muna po, doon ko siya babasahin. Pagkatapos po ay babasahin ko siya sa wikang English. Po. Okay. Sa Tagalog po, ganito ang nakasulat. Roma, Kabanatang 5, talatang 8, ay ito po ang sinasabi. Okay. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Namatay ang ating Panginoong Hesukristo noong tayo ay makasalanan pa. Yun po ay sa wikang English, Tagalog. Ngayon po, ito ay babasahin po sa wikang Tagalog at ganito naman po ang sinasabi. Pagkabali-baligtad na. Babasahin ko po ngayon ito sa wikang English. Ano po? Yung pong una, Tagalog. Okay, Romans chapter 5 verse 8, ganito po ang sinasabi. But God shows His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. Yun po ang isa na isang talata na ating pagbabasihan. God demonstrate His love toward us when Jesus died on the cross while we are still sinners. Ngayon po, nung bago po mamatay ang ating Panginoong Kristo doon sa krus, mayroon po siyang iniwan na isang kataga, isang salita na ganito po ang pagkakasulat. Dito po sa aklat ni Propeta San Juan, Kabanatang 11. John chapter 19 verse 30. Ganito po ang sinasabi. Now, Jesus did many other signs in the presence. Praise God. Chapter 19. Praise God. Ano po nangyayari? Chapter 19 verse 30. Ganito po ang sinasabi. When Jesus has received the sour wine, kasi po ang ating Panginoon sa Kristo, nagsalita po siya na nauuhaw ako, ang sabi ko niya, I thirst, ang sabi po ng ating Panginoon sa Kristo sa tagpong ito. At meron po isang sundalo doon na tumakbo, kumuha po siya ng isang espongha at ito po ay isinawsaw o inilagay po sa suka
po, at inilagay sa kahoy, at ito po ay sinugo sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po dito sa verse 30, ganito po ang sinasabi. When Jesus had received the sour wine, He said, "It is finished." Ano pa ang sinabi niya? It is finished. Yung pong sinasabi na natapos na. Ano po ba yung natapos na? Ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Natapos na po ang ministeryo niya na kailangan po niya isagawa sa katuparan na dapat mangyari ang pagtubos sa atin ng mga tao sa pamamagitan po ng kanyang pagbubugo, ng kanyang dugo, sa pamamagitan po ng kanyang kamatayan doon sa krus, doon sa Kalbaryo. Ngayon, yung po sinabi niya, it is finished, wala na po tayong maidadagdag doon. Hindi na po natin pwedeng, wala na po tayong magagawa doon na upang tayo po ay maligtas. Kumpleto na po ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya wala na po tayong kailangan gawin na tayo po ay magpakahirap po ng ating katawan. Ampasin po natin ang ating katawan, sugatan natin ang ating katawan, dumapong tayo sa lupa, maglakad dun sa mainit na simento. Hindi po kailangan yan. At sabi po ng ating Panginoong Jesucristo, it is finished. Naganap na, natapos na. Tapos na ang lahat. Ngayon po, sa ganitong mga pananalita, binigyan ko po ng titulo ang ating pag-aaral sa mga sandaling ito ng paid in full, paid in advance, it is finished. Nabayaran ng buong buo, binayaran ito noon pa man. Binayaran ito noon pa man ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Okay. The Bible is not easy to understand. Hindi po madaling maunawaan ang Biblia. Lalo na kung ito ay iyong binabasa at ang tanging ginagamit mo ay ang iyong sariling kakayahan, sariling kaalaman, sariling pagkaunawa. Sapagkat ang Panginoong Jesucristo mismo ang nagsabi na ang mga salitang ito ay espiritu. Ito po. So, yung mga bagay na espiritu o bagay na mga espiritual, ito po ay maunawaan po lamang, maabot po lamang, maiintindihan po lamang sa pamamagitan po ng ang Santong Espiritu ay nandiyan upang tayo po ay gabayan, tulungan, turuan, patnubayan sa ating pagbabasa at pag-aaral po ng salita ng Diyos ng Biblia. Yung po na hindi po ito madaling aralin, hindi po ito madaling basahin kung ikaw ay umaasa sa iyong sariling talino, karunungan, kaalaman. Ngayon, sa ating pag-aaral ng paid in advance, paid in full, it is finished. Ano po ang isang tanong na kailangan at dapat po nating masagot patungkol po sa mensaheng ito? Okay. What is the big and complete picture of Jesus from eternity past up to His death and to the cross? Ano ay yung malaking larawan, kumpletong larawan na nagpapakita sa ating Panginoong Jesucristo magmula pa sa walang pasimula hanggang sa panahon na siya ay mamatay doon po sa krus. Yan po ang katanungan na dapat po nating tugunin. Meron po akong sasabihin na ito po ay hindi nakasulat, pero maaring ganito po ang nangyari. Ito po, nang ating Panginoong Jesucristo ay bago magpunta dito sa lupa, hindi naman po siya basta na lamang ipinanganak ng ganun-ganun na wala man lang preparasyon, wala man lang plano, wala man lang pag-usap. Maaring nagkausap po ang Diyos Ama, ang Panginoong Jesucristo at ang Santong Espiritu. They had this conference, they had this meeting.
Ang sabi ng Diyos Ama kay Jesus, sa ating Panginoon, would you be the sacrifice? Would you be the propitiation for the or are you willing to be the sacrifice for the redemption of humanity? Are you willing to be the sacrifice to shed your blood for the redemption of humanity? Okay. Maaaring yun po ang tanong ng Ama. Kasi hindi naman po pwede na basta na lang po isinugo, pinadala niya ang ating Panginoon Kristo na ganun-ganun lang, na wala po siyang na wala pong kabuang-buang, wala pong kaalam-alam sa plano ng Diyos Ama ang ating Panginoon Kristo. Maaaring ganito po. Ang sabi po ng Panginoong Kristo sa Ama, papayag ako, pupunta ako. I am willing, I am willing to be the sacrifice for the redemption of humanity. Pero hinarap po niya ang Holy Spirit. Ang sabi po niya sa Holy Spirit, paring ganito niya, Holy Spirit, kailangan ko ang tulong mo. I need your power. I need your help to disrobe me of my godly qualities. Hubarin mo sa akin ang aking pagka-Diyos at bigyan mo ako ng katawang panlupa, katawan ng isang tao. Maaaring yan ang request ng ating Panginoon, sapagkat tao ang kanyang tutubusin at dapat na siya ay nasa katawang tao. So, siya ay binigyan ng katawang lupa ng Santo Espiritu. Sabi ng Panginoon, I need your power, Holy Spirit, to disrobe me of my godly form. Give me a human body. And so, it happens. Okay. Kung yun po ang nangyari, doon po sa pagpupulong ng Diyos Ama, ng ating Panginoon Kristo at ng Holy Spirit, kung yun po ang nangyari, doon pa lamang po sa langit, Jesus was already crucified in the heart of God during the eternity past, nung sila po ay nag-uusap na siya po ay pupunta dito po sa langit. God the Father knows and understands and saw it na ang Panginoong Jesucristo ay naipako na sa kanyang paningin, sa kanyang puso at sa kanyang damdamin. Okay. Salamat po. Yun po ang isa sa mga bagay na dapat po nating maunawaan. Nakita na ng Ama doon pa, bago pa dumating dito sa lupa ang ating Panginoong Jesucristo, siya ay naipako na doon sa puso at damdamin ng ating Diyos Ama, na kung saan ay tutubusin tayo ng mga tao sa ating mga kasalanan upang hindi po tayo masadlak doon sa walang hanggang kapahamakan. Ngayon, point number 1. Ganito po. Alam po ba ninyo na hindi po si Abel ang siyang unang namatay dito po sa Biblia? It is not Abel who was first killed or who first died in the Bible. Doon po sa book of Genesis, chapter 3, verse 21, makikita po natin dito kung sino po ang unang namatay. Hindi po si Abel. Okay. Ganito po. Chapter 3, Genesis chapter 3, verse 21 ay ganito po. Ang mag-asawa, sino po ang mag-asawa? Si Adan at saka si Eva ay binigyan ni Yahweh ng mga damit na yari sa balat ng hayop. So, nung magkasala po itong si Eva at saka si Adan, sila po ay nagtago sa Diyos at napag-unawa nila na sila po ay hubad. Sila po ay kumuha ng dahon ng mga
ng punong igos at tinakpan po nila ang kanilang katawan. Pero hindi po yan sapat. Kaya ang Diyos ay kumuha po ng balat ng hayop. So, pag ang hayop ay binalatan, po, sapagkat dalawa po ito, binalatan, siguradong mamamatay po yan. Po. At pag binalatan ang hayop, siguradong tutulo, aagos po ang dugo. Ang hayop na iyan na binalatan ng Diyos upang ang balat ay gawin damit ni Eva at saka ni Adan. Ang hayop na pinatay, it pictures Jesus. It pictures our Savior. Bakit po? Sapagkat yung balat na kinuha ng Diyos sa kanya ay ibinalot, pinantakip doon sa mag-asawa. Pareho po ng ating Panginoong Hesukristo. Ang Panginoong Hesukristo, tayo po ay binalutan niya ng kanyang katuwiran. Jesus imputed to us His righteousness sapagkat tayo po ay makasalanan. At yung dugo na umagos doon sa binalatan na hayop na tupa, yun ay ang pantubos sa kasalanan ni Eva at saka ni Adan. Hindi po iyan naunawaan ni Eva at saka ni Adan. Hindi po nila naunawaan yan. Pero po sa atin, bilang mananampalataya, alam po natin, yung pong tupa na iyon, it pictures Jesus Christ. Siya po ay, ang tupa na iyon ay umagos po ang kanyang dugo bilang pagtubos sa ating mga kasalanan. At ang kanyang balat ay ipinasuot sa kanila upang takpan sila. Ganyan po ang ating Panginoong Hesukristo. Tinakpan po niya tayo ng kanyang kabutihan, ng kanyang katwiran, ng kanyang kabanalan. Upang pag tayo na mga tao ay titingnan ng Diyos Ama, ay makikita niya ay ang kanyang anak, ang dugo ng kanyang anak, at ang katwiran, kabutihan, kabanalan ng kanyang anak. That pictures Jesus. So hindi po si Abel ang siyang unang namatay sa Biblia. Ngayon, ito po sa sa Old Testament po, yung pong mga hayop ay pag sila po ay pag ang mga tao noon ay maghahandog sa Diyos, ipinapatong po nila yung kanilang mga kamay doon sa ulo ng hayop at ito ay kanilang ipinapanalangin. Ito po ay itinatransfer o inililipat po ng tao ang kanyang kasalanan doon po sa hayop. No po? Pagkatapos, yun po ay ihahandog. It pictures Jesus. Sa atin po, ng mga tao, mananampalataya. No po? Tayo po ay nananalangin sa ating Panginoon. Itinataas po natin ang ating kamay. Patawarin mo ako, Diyos. Patawarin po ako. Linisin mo po ako, kunin mo ang aking mga kasalanan. At siya po ay ating pinupuri. Siya po ay nihahandog. Kinukuha niya, inililipat po natin ang ating mga kasalanan sa ating Panginoong Hesukristo, katulad po ng mga hayop doon sa Old Testament. Sila po ay gumaganap ng ganoon. It pictures Jesus. Okay. Pagdating po dun sa yung pong sinasabi na ito pong the righteousness of Jesus was imputed to us. Ito po ay nakasulat dito po sa aklat po ng 2 Corinthians. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Ganito po ang sinasabi para po mapag-unawa o maunawaan po ng bawat isa sa atin. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Ganito po ang sinasabi. Okay. Thank you, Lord God. Hindi nagkasala si Kristo. Ngunit dahil sa atin, ngunit dahil sa atin,
Siya'y ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Amen. Ano po yung sinasabi na? Yung pong kanyang kabutihan, yung pong kanyang kabanalan, tayo po ay nakipag-isa sa ating Panginoong Jesucristo. Ano po? Tayo po ay nakipag-isa sa ating Panginoong Jesucristo. So yung kanyang kabutihan, yung pong kanyang kabanalan ay nailipat sa atin. It was imputed to us. No po? It was imputed to us. Po. So sa ating po ng mga mananampalataya, ano po? Yung pong pagpapasuot ng Diyos paggawa ng Diyos ng damit ni Adan at saka ni Eva nangyari sa balat ng hayop, it pictures Jesus. Pangalawa, yung pong makikita natin na that we will journey, we journey in following the life of Jesus from past eternity up to his death on the cross. Pangalawa, doon din po sa Genesis, Adam was put to sleep. Doon po, sa Genesis chapter 2, verse 21 and 22. Genesis chapter 2, verse 21 and 22 ay ganito po ang sinasabi. Kaya pinatulog ni Yahweh ang tao, si Adan. Samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na ito ay ginawa niyang isang babae at inilapit sa lalaki. Amen. Si Adan po ay pinatulog na Diyos. Ano po? At kumuha siya, binuksan niya ang kanyang tagiliran. Ano po? Binuksan niya ang kanyang tagiliran. Kumuha siya ng isang tadyang at ito ay naging si Eva. Okay. Ang ating Panginoong Jesucristo. Yes, that pictures Jesus. Si Adan. It pictures Jesus. Sapagkat ang ating Panginoong Jesucristo ay nandoon sa krus. Siya ay inulos ng isang sundang sa kanyang tagiliran at nabutas ang kanyang tagiliran. Lumabas ang masaganang dugo. That is the birth of the church. Ipinanganak, isinilang ang iglesia nung ang ating Panginoong Jesucristo ay masugatan sa kanyang tadyang. Hindi lumabas ang hindi lumabas sa ang tadyang doon, lumabas ang dugo sa tagiliran ng ating Panginoong Jesucristo. At nung lumabas ang dugo sa tagiliran ng ating Panginoong Jesucristo, that is the birth of the church. Nung mamatay ang ating Panginoon Jesucristo, doon nagpasimula na dumating ang paglago ng iglesia. Okay. Ito po sa that pictures Jesus also. Po? Tapos po yung yung pangyayari na doon na po, si Abel, yung hayop doon sa Genesis ay hindi si Abel ang unang pinatay, kundi yung hayop. At it pictures Jesus sapagkat siya ay binalatan, ang kanyang balat ay ginawang damit para kay Eva at Adan. Sila ay tinakpan. Tayo man po, sa ating mga kasalanan, nung tayo ay tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo, tayo po ay binalutan, tayo po ay dinamitan ng kanyang kabanalan. Ang kanyang dugo ang siyang tumubos sa ating mga kasalanan. Pangalawa, ang ating Panginoong si Adan, siya ay pinatulog ng Diyos at kinuha yung tadyang sa kanyang tagiliran. Ito po ay naging si Eva. Ang ating Panginoon Jesucristo, nasugatan sa kanyang tagiliran, lumabas ang dugo at ipinanganak, isinilang ang iglesia. Pangatlo. Okay. Number 3. Si Adan ay nagkasala. Si Adan ay nagkasala sapagkat kinain niya yung bunga ng puno na ipinagbabawal na huwag kainin ng bunga. Nagkasala siya dahil sa puno.
ang ating Panginoong Jesucristo, siya ay dumating at siya ay namatay doon sa puno, doon sa krus. It pictures Jesus. Tayo po ay tinubos ng Diyos sa pamagitan ng isang puno. Ang unang Adan ay nagkasala doon sa krus, doon sa puno, at tayo po ay nadamay sa kasalanan ito. Pero ang Panginoong Jesucristo, siya po ay namatay sa krus, so tayo po ay tinubos niya sa ating mga kasalanan. Kanya po kabuti ang ating Diyos. Lahat po ng mga negatibo na nagawa ni Adan doon po sa Genesis, ito po ay sinusuklian ng ating Panginoong Jesucristo. Okay. Number 5. Genesis chapter 3 verse 17 and 18. Genesis chapter 3 verse 17 and 18. Dito po natin mababasa, makikita na ang Diyos Ama, si Yahweh, ay sinumpa niya ang lupa. Ang sabi po ng Diyos kay Adan, dahil sa ikaw ay nagkasala, sumunod ka sa iyong asawa, hindi mo ako sinunod, sinusumpa ko ang lupang ito. Pagtatrabahuhan mo, ang iyong kakainin magagaling sa iyong pawis, ang iyong kakainin at mga dawag ang tutubo dito. Sinumpa ng Diyos ang lupa. Sinumpa ng Diyos ang lupa. Pero ang ating Panginoong Jesucristo, nung siya po ay nananalangin doon po sa bundok ng Getsemane, nang siya po ay nananalangin doon po sa bundok ng Getsemane, Lucas chapter 22 verse 44, ang sabi po doon, ang kanyang pawis ay parang patak ng dugo. Ang pawis ng Panginoong Jesucristo ay parang patak ng dugo na tumulo doon sa lupa. Ano ang ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin yan ay tinubos ng ating Panginoong Jesucristo ang pagkasumpa ng Ama doon sa lupa. Neutralize ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang dugo ang sumpa. Inalis ang sumpa sa lupa. Salamat sa Panginoon. It pictures Jesus. Ang Panginoong Jesucristo ang siyang gumagawa ng lahat ng mga paggamot sa mga nagawa ng ninulong si Eva at saka ni Adan. Ano po ninyo na? Jesus redeemed the soil. The curse was finished. The curse was neutralized. The curse was removed when the sweat of blood of Jesus fell into the ground. Napakabuti po ng ating Diyos. Napakabuti po ng ating Diyos. Tapos po, nung ang Panginoong Jesucristo ay nandoon na po sa puno, ipinako na po siya. John chapter 19 verse 30. Sinabi nga po niya, it is finished. Natapos na, naganap na. Sa Kapampangan, mayari na. Natapos na ang lahat-lahat. Wala ka nang pwedeng idagdag pa. Wala nang pwedeng idagdag pa na doon sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Ano po? Wala nang pwedeng idagdag pa. Kompleto na yon. Kompleto na yon. Sapagkat nagkataon lamang po, no? Nagkataon lamang po. Okay. Sa mga nga po, ano? Sabi natin, Holy Week, Good Friday. Makikita po natin, masasalubong po natin ang napakarami-raming mga sinasabi na nagpipinitensya, nakikiisan sa paghihirap ng ating Panginoon Jesucristo. Pero hindi po yan ang gusto ng Panginoon. Hindi po yan ang gusto ng ating Panginoon. Ang sabi nga po niya it is finished, tapos na. Ibig sabihin, wala ka lang dapat gawin. Ang kailangan mo lang gawin ay maniwala ka, manali ka, manampalataya ka na tinubos na ng Panginoong Jesucristo ang ating mga kasalanan. Alam po ninyo, isang napakalaking kasalanan. Sinasabi ko po ito.
Isang napakalaking kasalanan ang ginagawa po ng ating mga kababayan. Bakit? Yung pong pagbubuhat ng krus, paghampas sa kanilang katawan, pagsugat sa kanilang mga katawan, paglakad dun sa mainit, yung gumagapang sa mainit na lupa. Hindi po sinabi ng ating Panginoon Jesucristo. Pero ang mga taong ito, gumagawa ng ganito, parang sinasabi nila, mas magaling ako sa iyo. Mas magaling ako sa iyo. Kasi itong cross na binubuhat ko ay mas malaki doon sa cross na binubuhat mo. Mas magaling ako sa iyo. Nung ikaw ay hinuli ng mga Romano, mga sundalo, wala kang sugat sa likod. Hindi mo hinahampas ang likod. Ako, hinahampas ko yung aking likod. Nilalabas ko yung dugo sa aking likod. Mas magaling ako sa iyo. Gumapang ako sa lupa. Magmula sa malayong lugar hanggang papunta sa simbahan. Ito po ay isang napakalaking kasalanan sa Diyos. Sapagkat ipinapakita mo, mas magaling ka sa Diyos. Mas magaling ka sa Diyos. Samantalang sabi nga sa Biblia, wala tayong pwedeng gawin pa para tayo ay maligtas sa ating mga kasalanan. We can do nothing to save ourselves, but to believe, to accept Jesus as our Lord and Savior. Confess our sin to God. Yun po ang pwede natin gawin, pero yung gagayahin po natin siya, magbubat ka ng cross, yung mas malalaki. Nakita ko po na nasa lubong ko yung mga nagbubuhat na mag-cross na napakalalaki. Tapos yung mga cross na, yung iba meron pang tali sa taas, meron kung ano-ano mga dekorasyon, meron pang mga pangalan yung mga cross. Sabihin ko po sa inyo, kasalanan yan sapagkat parang, yun nga, ulitin ko, parang sinasabi mo sa Diyos, parang sinasabi mo sa Panginoon, sa Kristo, mas magaling ako sa iyo. Higit pa sa ginawa mo ang naggawa ko. Sabi, meron nga nagpapapako eh. Hindi pa po, nagpapapako. Yun nga lang, binabayaran. Meron nagpapapako. Marami pong lugar dito sa Pampanga. Nagpapapako pero binabayaran. Pero pagkatapos naman ng tinatawag na penitensya, makikita mo nandoon sa inuman. Nandoon. Parang praise God. Hindi po ganyan ang ginawa ng ating Panginoon. Ang sinabi niya, it is finished. Tama na. Ang kaibigan ko, alam ko, maraming magagalit sa akin. Pero ang magagawa ko, ito po ang nakasulat sa Biblia. Sasabihin ko po kung ano ang nakasulat sa Biblia. Paid in full. Paid in advance. It is finished. Journey from eternity past up to the Calvary. The journey of Jesus Christ, our Lord and Savior. The big picture of Jesus Christ. Ano pa ang big picture na nagre-representa sa ating Panginoon Jesucristo Kristo? Si Isaac. Ano po? Nung si Isaac ay sinabihan ng Diyos Ama itong si Abraham na ihandog niya. Itong kaisa-isa niyang anak na si Isaac. Ihandog niya itong siya. Pumunta sila sa bundok, sa bundok ng Morea. Si Isaac, dala-dala po niya yung kahoy. Dala-dala po niya ang kahoy. Upang siya ay ihandog, susulugin. Ang ating Panginoon sa Kristo, pasan-pasan niya ang kahoy, pasan-pasan niya ang cross. Isaac pictures Jesus. Si Jose, na anak po ni Jacob, sa Genesis chapter 30, sunod-sunod po yan. Nagagalit po yung kanyang mga kapatid sa kanya.
Ano po? Galit ang mga kapatid ni Jose sa kanya sapagkat siya ay mas mahal ni Jacob. Ang ating Panginoon Jesucristo, siya po ay nangangaral doon sa templo. Dumating ang kanyang mga kapatid at dumating ang kanyang inang si Maria. Ang sabi po nila, nasisiraan siya ng bait. Can you imagine that? Yung nanay niya, si Maria, nagsasabi, ang kanyang mga kapatid, nagsasabi na, nasisiraan siya ng bait. Samantalang itong ang Panginoong Jesucristo, siya po ay nangangaral, nagtuturo ng salita ng buhay doon sa templo. Joseph is the picture of Jesus. Si Jose ay ipinagbili ng kanyang mga kapatid sa halagang 20 pirasong pilak. Jesus was sold by Judas for 30 pieces of silver. Yes. They sold Joseph to the Egyptian traders. Judas sold Jesus to the Sadducees, Pharisees. Si Jose ay inihulog nila doon sa hukay. Inihulog nila doon sa hukay si Jose. Ang Panginoong Jesucristo, ano po? Nilagay po nila sa ano? Nilagay po nila sa libingan. Nilagay po nila sa libingan. Iniahon nila si Jose. Iniahon nila si Jose mula doon sa hukay. Ang ating Panginoon Jesucristo, after 3 days na nandoon siya sa libingan, siya ay nagbangon. Joseph was imprisoned. Joseph was imprisoned. Bakit po? Dahil na rin sa gagawa ng mga Ehipsyo. Jesus also was imprisoned. Ano po? Nung siya po ay nandun sa libingan, ano po? Sinarado po ng malaking bato doong yung libingan niya. Ikinulong po siya doon. At nung kuhanin siya, itong si Joseph, kuhanin siya doon sa balon, siya ay naging leader, naging governor ng Egypt. Ang ating Panginoong Jesucristo, nung siya ay mag-resurrect 3 days after, siya ay nag-ascend sa langit. Siya ay umupo sa kanan ng Diyos. Si Jose, binigyan ng kapangyarihan na maging gobernador sa buong Egypt. Ang Panginoong Jesucristo ay binigyan ng kapangyarihan sa lahat-lahat ng nandiyan sa ilalim ng langit. He was granted all the power, dominions, and authority over all, everything. Yes. Praise God. Nabanggit ko po dun sa una kanina. Nung si Adan at saka si Eva ay pinalayas po doon sa hardin, ang Diyos Ama, nagsugo siya ng anghel upang bantayan iyon at isang nag-aapoy na espada. Umiikot sa lahat ng dako. Hanggang doon lang po ang ginawa ng Diyos. Hanggang doon lang ang ginawa ng Diyos. Maski na po yan ay mayroong bantay. Maski na po ang hardin ay mayroong espadang nag-aapoy. Still, we have to understand this. Ang hardin ay bukas pa rin. Naharangan nga lamang siya ng isang bantay. Naharangan po siya ng isang nag-aapoy na espada. Pero ito po ay bukas. Katulad po ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi po sa Biblia, kung sino man ang magpahayag ng kanyang kasalanan, tapat ang Diyos na siya ay patatawar.
paano ka makakapasok sa langit? Ang sabi po sa Biblia, yun lamang nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay na nandun sa langit, iniingatan ng kordero ay siya makakapasok doon sa bagong Jerusalem. Yun lamang po nakasulat. Ang pangalan doon sa aklat ng buhay na iniingatan po ng kordero ng Diyos. Kaibigan ko, hindi po mahirap, hindi mo kailangan magbuhat ng cross, hindi mo kailangan magsugat ng katawan, hindi mo kailangan gumapang dyan sa mainit na lupa, hindi mo kailangan magsirko-sirko dyan. Ang kailangan mo lang ay tanggapin ang ating Panginoon Jesucristo. Manali ka, manampalataya ka na siya ay anak ng Diyos, na siya ay dumating at siya ay namatay pagkatapos ng 3 araw, siya ay muling nabuhay at ikaw ay maliligtas. Yan po ang nakasulat sa Biblia. Kilalanin mo ang Panginoong Jesucristo bilang iyong Diyos, tagapagligtas, iyong mananako. Doon po sa panalangin na Our Father. Alam po ninyo, kung hindi mo tinatanggap ang Panginoong Jesucristo bilang iyong Diyos at tagapagligtas, wala kang karapatan na sa banggitin ang salitang yun, Our Father who art in heaven. Yung po salitang Our Father, ibig po sabihin, mayroon kayong relasyon. Kayo po ay magkamag-anak, kayo po ay tatay mo. Pero kung ang Panginoong Jesucristo, hindi mo siya tinatanggap bilang iyong tagapagligtas, bilang iyong Panginoon, hindi ka karapat dapat na tumawag ng Ama ko. Kaibigan, napakadali po ng itinuro ng Diyos. Mapabilang ka doon sa nakasulat ang pangalan doon sa aklat ng buhay sa langit. Gusto mong maisulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay sa langit? Sumunod ka sa ganitong panalangin. Salamat po, O Diyos. Salamat po, O Diyos. Ama, naunawaan ko po ang iyong nais, ang iyong ibig, Panginoon. Una po sa lahat, O Diyos, inilalapit ko po ang aking sarili. Patawarin po ako sa aking mga kasalanan. Patawarin po ako sa aking mga pagkukulang at pagkakamali. Diyos, tinatanggap po kita bilang aking Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay. Ama, magmula po sa araw na ito, ikaw po ang aking sasambahin. Ikaw po ang aking pupurihin. Ikaw po ang aking kikilalanin. Ama, isulat mo po ang aking pangalan dyan po sa aklat ng buhay sa langit, O Diyos. Salamat po, O Diyos. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat po sa kapatawaran. Purihin ka, Ama. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Santong Espiritu. Amen at Amen. Thank you, Lord God. Okay, yan po ang mensahe na pinagkatiwala ng Diyos sa atin sa araw na ito. Good Friday. Why it is good? Because despite Jesus Christ died on this day, still good pa rin. Bakit? Because Jesus Christ's death is the final and complete offering for the remission of our sins. Thank you, Lord God. Thank you, Lord. Magandang araw po sa bawat sa atin. Meron pa po tayong mensahe na may hintay sa mga susunod na araw. Stars and scars, or scars and stars ng ating Panginoong Jesucristo. Magandang araw po. Ang oras po natin ay alas 3:43 in the afternoon. God bless us all po.